Hello guys, hello to all my subscribers here. Kumusta po ulit? How are you guys? It's Single Lady here. Ayan, so this is my first vlog here in Riyadh. Okay, so kasi andito na tayo. Isang buwan na pala tayo dito at hindi na ako nakapag-update dito, naka-upload ng aking videos kasi nagla-live po tayo. Ayan guys, so yung pamagat nga pala ay paralyzed si kabayan nyo. Oo, totoo po yun mga kabayan, totoo po yun mga kamarites. Ayan. So, totoo po yun kasi yung Ramadan time, nagplaplansya, naghuhugas, nagluluto, lahat-lahat na po yan guys, naka-address sa akin na trabaho. So, kailangan po na ipahinga natin. So, walang problema, bibili na lang tayo ng ating para lipad. Ayan. So, itong right side ko na kamay, masakit po to. Hindi siya masakit kundi nagka-cramp. Ayan, so ito rin dito, masakit dito. Hindi siya masakit yung nagka-cramp ba? Gabinhod siya, kung sa Bisaya pa nagka-cramp. Tapos dito ko yung kalahati ko nagka-cramp. So napaka talaga guys, napaka alarma po. Naaalarman ako dito kasi nga nagigising na ako sa madaling araw, masakit, siya, nagkakram na siya talaga guys, masyadong nagkakram. Ngayon nga na nagtrabaho ako doon sa lobby, inarrange ko itong washing machine na sira doon sa labas, pinasok ko dito para may naman po sa labas, para may bakante naman po, tapos maliwasay sa paningin kasi ayaw ko yung kalat-kalat na mga na mga gamit. So nilinis ko doon. So pagkatapos ko naglinis guys, as you can see, ayan, ito yung akin bag, ito po yung bag natin. Tapos look at that, napaka guys, pasensya na kayo ha. Ito yung ating daily na vlog, daily na live, pero talagang hindi ko pa siya naayos ngayon. Ayan, so update muna tayo guys ha. So wag natin yung pansinin. Ayan, so sa mga nga pala guys, sa mga bago kong kaibigan dito, thank you so much. Ayan, so hindi biro po talaga yung pag-abroad kasi yung pag-abroad talagang todo kayod ka talaga. Kahit nagkasakit ka dyan, kahit na hindi ka masyadong makahinga, magtrabaho ka pa rin. Kasi bayad na, yun ang sabi. Bayad ka na, kailangan mo magtrabaho. O, di ba? Bayad ka na ha. No day off. Wala kang day off. Hindi ka makapagpahinga kasi bayad ka na. Okay? So, yung ibang mga OFW dito guys, lalong-lalo na sa mga first timer, no, kawawang-kawawa po talaga. Ako dito guys, diskarte lang po talaga. Diskarte tayo sa trabaho kasi pag hindi tayo magdiskarte sa trabaho talaga, mamamatay tayo dito ng maaga. Okay? Palayo lang, Ginoo ko, palayo lang. Baka pagtawid natin dyan sa airport, pagpasok natin dyan, hindi na yung katawan natin, hindi na yung ito, nakatawan natin, kundi nasa karton na tayo or nasa kabaong na tayo. So, palayo lang talaga guys, no? So, nasa, update lang ito guys, nasa pa rin yung mga kasamahan ko dito, yung aking amo, nasa probinsya, doon kay lola nila, doon sa nanay ng amo ko, lola niya, which is doon tayo dati. So malayo yun, mga 6 hours or 7 hours, yung parang ganun, 5 to 6 hours yung biyahe. So malayo. So tinext ko kanina, sabi ko uuwi ba kayo kasi pagluluto ko kayo ng pananghapunan ng dinner nila. So nag-reply naman, sabi niya bukas siguro. So siguro kasi bukas, uuwi yan sila bukas kasi sa Domingo may pasukan yan sa trabaho nila. Ayan, so dito guys, sinasabi ko ulit again. Okay, kahit ex-abroad ka man, first timer ka man, natatamaan ka talaga ng sakit. Natatamaan ka ng pagod. Number 1 na kapag Ramadan. Ayan, so doon ako natamaan sa Ramadan, nagplaplansya ako. Okay, hinahabol ko yung oras ko
Tapos nagluluto, yung mga live natin, mga previous mga ano ko live ko, nagluluto ako na kung ano-ano, ang dami kong pinagluluto, mainit. Tapos naghuhugas ka. Sa'yo lahat. Ikaw na ang naggitara, ikaw na ang kumanta, ikaw na ang nagsayaw. Okay, naka-address na po talaga sa atin lahat. Well, anyway, thanks God. Okay, wala namang physical na nangyari sa akin, kahit medyo ano sila sa akin, nagagalit kasi kung minsan, totoo yun, inaamin ko yun. Okay, kailangan ko na, kunwari, nagplansya ako dito na 1 oras, tapos doon sa baba, kailangan ko yan na ikat yung oras ko na doon sa baba. Hindi ko na siya talaga na itutali na anuhin, naligpitin or linisan. Kasi pagka gising mo yan, yun pa rin ang gawain mo, 'di ba? So diskarte lang. Kagaya kanina, kasi update lang ito sa inyo guys, sharing. Kanina kahit wala yung mga amo ko, nasa bakasyon from 29, nagbakasyon na sila ng hapon. Umalis na sila hanggang ngayon. So ilang days? 4 days sila ngayon. Parang 4 days, yes. Yung 4 days na yan, sobrang sakit ng katawan ko. Hanggang ngayon, masakit. Gusto kong ipamasahe yung katawan ko. Yung dito ko talaga masakit na masakit. Sobrang sakit. No, ang sakit. Ramdam ko yung pagod sa katawan ko. Siningil na ako ng aking kasipagan. Kanina yung ginawa ko, kahit wala akong ganang magbangon, kahit wala akong ganang magtrabaho, pinilit ko yung sarili ko. Naligo ako, nagbihis, ganito. Naglinis dyan from 2nd floor hanggang sa baba, yung hagdanan. Nilinis ko yan. Tapos yung kahapon, in the another day, yung past days, another day, ko sa labas, nagwatering ako doon sa labas. No, naglinis ako sa labas, tinubigan ko, binanlawan ng tubig. Yun kahirap. Makapagsahod nga tayo pero 'di ba? So kayo diyan sa Pilipinas, no, may iilan akong kaibigan diyan. Huwag kayong magtangkang mag-abroad, lalo na dito sa Saudi Arabia, lalo na dito sa Middle East. Tsamba mo na lang kapag may kasama ka, kasi hati kayo sa trabaho. Ako ngayon guys, ako na lang mag-isa. Pinauwi nila si Itim. Hindi pa man pala tapos yun. Kala ko tapos na, hindi pa man pala. Pinauwi nila kasi parang nakadetect sila na ako yung magbatsi ba. Parang ako na yung magbatsi dito. Matalino din sila guys. Matalino din sila. Pero ngayon, itong karanasan ko, itong nararamdaman ko sa sarili ko, hindi ko to patagalin talaga. Ayaw ko na maglala ito. Kasi nga po, ito po yung pangtrabaho ko, ito. Ito. Kita nyo? Malalaking ugat. Tapos dito, malalaking ugat ko yan. Dito. Yan. Kita nyo? Connected yan dito. Kapag alas 2 na madaling araw, nagkrakram na yan pati dito ko. Dito pa rin sa suso ko na sa puno ng ko, kilik-kilik dito. Yung half ko. Yan, nagkrakram yan siya guys. Natakot ako baka ma-paralyze tayo ng tuluyan dito. At masyado ng problema yan talaga guys. Okay, so nagre-research kung anong gawin ko dito. Mainit daw na tubig, maligamgam, lagyan ng asin. So ginagawa ko yan guys. Gabi-gabi yan talaga. Gabi-gabi ginagawa ko yan, pero wala pa rin, walang effect. Nagre-research ako kung ano, may mga oil, mga ointment, mga cream, pero wala talaga. Okay? Tatalab yan kapag huminto ka sa pagtatrabaho. Ipahinga mo siya, tapos ipamasahe mo siya. Yun po talaga ang dito, ang top na gamot. Yan po ang cure, kumbaga. Top na gamot ng ating niraramdam ngayon. Sharing ko lang ito guys. Hindi talaga ito biro na pakiramdam ko. Kahit sabi ko nagkapira ako dito, nagkasahod ako, pero bakit ganito yung ko kahit ngayon guys, huminto ako sa pagtatrabaho, nagkrakram siya dito, dito kilikili ito,
nagkakram. Matakot ako, malaki yung takot ko dito. Baka may tendency po yan talaga na magka-paralyze, half paralyzed tayo. Kasi dun sa mga research ko sa kay Dr. Will Ong, yung nagkasakit na doktor ngayon, Willie Ong, tama ba? Doon, ito yung symptomatic niya na may tendency na ma-paralyze tayo. So, sad to see talaga guys, pero yung ating sitwasyon, andito pa rin tayo, parang ang hirap. Alam nyo guys, kung minsan umiiyak ako dahil ito dito ko, hindi siya masakit, nagkakram talaga. Iba yung masakit at iba yung kram. Yung kram gabinhod ba, para siyang mura siyang kumuto na, no? Lalo na ito, panglakas ko ito sa trabaho, right side. Ito yung pang trabaho ko, masakit. At follow naman itong left side ko, nagkakram din siya pero hindi masyado. Ito yung natamaan talaga kasi sa pagplansya masakit ito ko. So update ko lang ito guys inyo ha, sharing lang talaga. Wag na wag kayo dyan sa Pilipinas, kung may trabaho kayo dyan, mahalin ninyo ang trabaho ninyo. Okay, kung may plano kayo na mag-abroad, please lang, doon kayo sa ibang bansa. Wag sa Middle East area. Hindi ko kayo tinatakot, kundi nag-alala rin po ako sa kalusugan ninyo. Ayaw ko na mapahamak din kayo dito. Kagaya ko, ex-abroad na ako, pero yung katawan ko parang bumigay na. Okay? Siningil na ako ng aking kasipagan. No, sa sobrang sipag, halos hindi mo na mabigyan ng pahinga yung sarili mo. Sisingilin ka. Mahirap yun. No? So, yung mga project ko sa Pilipinas, yung pabahay ko, hindi pa tapos. Sabi ko, paano to? Di nagplano ako na mag-apply sa iba. Sabi ko, tsaka na, kapag magaling na ako. Kasi, yun pa rin ang pakiramdam mo pagdating doon sa ibang bansa. Yun pa rin pakiramdam mo. So much better na magpahinga muna ako. Ipahinga ko muna ito sarili ko bago ako mag-decide na naman papasok sa ibang bansa. Kasi dito talaga, hirap. Sobrang hirap talaga. Wala naman ako masabi sa kanila, pero sa trabaho, ay, Ginoo ko. Diyos ko na lang yun sa trabaho. No? Hindi talaga kaya ng katawan ko. Kaya ko. Sa kasipagan kong ito, kaya ko. Pero yung katawan ko, bibigay at bibigay siya. Okay? Kailangan ng katawan ko yung pahinga. Kahit ikaw yung pinakamasipag sa buong mundo, kapag siningil ka ng kasipagan mo, papalya at papalya yung katawan mo. Tama po ba? Kaya, nagsising ako Ang laki ng pinagpayat ko ngayon. Pumayat ako, malaki yung kapayatan ko. Kasi itong sing-sing ko, paikot-ikot na Dati hindi to umiikot-ikot. Din ito naman yung aking liligpitin. No? Hirap. Buhay dito sa Middle East area na to. Okay lang kung may kasama ka, hati kayo sa trabaho. Pag wala, kagaya ko, pinauwi. Sana man lang pagkatapos ng Ramadan, pinauwi nila. Para din at least makatulong. Ang pagkakaalam ko, April yun Papauwiin siya ng April ngayon. Tapos na kanyang kontrata. Kasi yun din ang sabi niya. Pero parang nilinlang yata siya. Hindi kasi siya nagsasalita. Oo, hindi siya nagsasalita. Tamimi siya, yung itim. Tamimi siya. Yung itim kasi, plansya lang yung alam niya. Nagplaplansya lang yun. Plansya at laba. Yun lang. Hindi na siya nagluluto. Kahit yung nasa kabila ako, sa kay grandma, hindi siya nagluluto. Yung dito yung nagluluto. Kasi hindi siya marunong sa luto. Ako marunong ako sa lahat. Pinakagusto ko ngayon. Gustong gusto ko yun, yung magluto. Pinaka-habit ko yun. I love cooking talaga. Pero sa ganito magplansya-plansya, ito na pinakaayaw ko to Pero hindi ako maka-escape dyan. Walang ibang magtatrabaho dyan kundi ako.
Yung iba natapos ko na guys, yung iba. Ayan o, natapos ko na yan. At ito, pakita ko sa inyo. Ayan, tapos na yan. No, ganun. Banat na trabaho. Pag nagkasakit ka, iwan ko lang. Kaya umiyak ako kanina eh. Napaiyak ako kanina. Masakit. Hindi siya masakit, nagkrakram talaga. Lalo na ito ko. Sabi ko, Lord, baka biglaan to na bibigay yung kalahati na katawan ko. Huwag naman. Kawawa yung anak ko. Wala pang hindi pa nakagraduate ng senior high yung anak ko. Mag-graduate ngayon ng grade 10. Ito yung update ko sa inyo guys. Hoping na maintindihan ninyo. Paki-like naman, and sa mga baguhan, paki-subscribe. Ayan, thank you so much. Oh wait, nga guys, sa gustong sumali sa aking live, ayan, kung ikaw ay Pinoy o Pinay, ayan, so magpapa-Gcash tayo ng kahit pa kunti-kunti lang. Okay, share the blessing. Yun po. Salamat, and to God be the glory.